Ang topic natin ngayong araw, epekto ng positibong pananaw sa kalusugang pangkaisipan at pangkatawan. Ang tao ay may kanya-kanyang pananaw. Ito ay tumutukoy sa paningin o pagkaunawa ng isang tao tungkol sa isang bagay o paksa. May dalawang uri ang pananaw, ang positibo at negatibo. Sa isang positibong pananaw, ang laging nasa isipan ng isang individual ay kaya niyang gawin ang isang bagay. Walang mahirap sa isang bagay kung gugustuhin dahil ang bunga nito ay tagumpay. Tinatawag din itong optimismo, na ayon sa diksyonaryo ay may kahulugan na pagtingin o tendensiyang makita ang maganda o mabuti sa anumang pangyayari at asamin ang higit na kasiyasiyang resulta. Sa kabilang dako, ang negatibo naman ay nangyayari kapag kadalasang nasa isipan ng isang individual ay hindi niya kaya ang isang gawain. Marami siyang dahilan kagaya ng tinatamad, walang panahon, hindi maintindihan ang bagay-bagay, ayaw mag-isip, walang interes, o sadyang ayaw niyang kumilos o gawin ang isang bagay. May tendensiya siya na tingnan, asahan o tuunan ang pawang masama o hindi ka nais-nais na resulta, kalagayan, problema at mga katulad nito. Ayon pa rin sa diksyonaryo, pesimismo ang tawag dito at ang taong may ganitong pananaw ay pesimista o pessimist. Ayon sa pag-aaral ng mga dalubhasa, ang mga taong may positibong pananaw ay nakararanas ng mga sumusunod. May mahabang buhay, mababa ang nararamdamang depresyon, mababa ang level ng stress, malakas ang resistensya sa ubo at sipon, may magandang pangangatawan, mababa ang panganib ng sakit sa puso, may kakayanang labanan o harapin ang anumang pagsubok na dumarating. Sa makatuwid, ang mga positibong pananaw at pag-iisip ay may magandang epekto sa pangkalahatang kalusugan. Kapag tayo ay may positibong pananaw, mas malamang na magkaroon tayo ng mas matagumpay na pamumuhay at mas malusog na pamumuhay. Ang pagiging optimismo ay nagbibigay daan sa pagkakaroon ng mas mataas na antas ng kaligayahan na maaaring makatulong sa pagpapalakas ng ating immune system. Ikaw, bilang kabataan, ay may potensyal na maging tagapagtaguyod ng mga pagbabagong makakatulong sa pag-angat ng ating bansa. Patuloy ka magsumikap na matuto at kumilos nang naaayon sa tama. Kalakip ng iyong pagsisikap ay ang pangangalaga sa iyong sarili. Ang iyong mga positibong pananaw ang magpapalakas sa iyo at siyang magpapanatili ng iyong pag-asa na may mabuting magaganap sa hinaharap. Stay positive, kabataan. Ang topic naman natin nakasunod ay pagsasakilos sa mga gawain na nagpapahalaga sa mga positibong pananaw, gabay ang pamilya. Ang isa sa mga pinakamahusay na paraan upang maturuan ng mga magulang ang kanilang mga anak sa pamamagitan ng halimbawa. Ito ay nagsisilbing impluwensya sa mga anak. Ito ay nakakatulong upang maitanim sa kanilang murang kaisipan at mahubog ang kanilang mga sarili sa mga gawaing mabuti at kapaki-pakinabang. Dapat maunawaan ng mga magulang na kung minsan ay makagagawa ng mga maling pagpili ang mga anak kahit na ituro na sa kanila ang katotohanan. Kapag nangyari ito, hindi dapat mawala ng pag-asa ang mga magulang, bagkus patuloy na magkaroon ng positibong pananaw na magiging maayos din ang lahat. Ang pagkakaroon ng positibong pananaw ay isang ugaling nakukuha
ng mga bata mula sa kanilang pamilya. Mahalaga ang pagkakaroon ng pamilyang positibo ang pag-iisip sapagkat inaakay nito ang mga anak sa mga positibong bagay tulad na lamang ng kung paano mas mapapabuti pa ang pag-aaral o mapapalawak ang mga hangarin at maging matatag sa mga oras ng pagsubok sa buhay. Ang katatagan ay ang kakayanan ng isang tao o sistema na mapanatili ang mga pangunahing function sa harap ng mga stress sa pamamagitan ng paglaban at pagkatapos ay pagbawi mula sa pag-angkop sa pagbabago. Matatagpuan sa buong mundo ang maraming matatag na pamilya. Maaaring mayaman o mahirap sila. Matatag na pamilya ang pundasyon ng lahat ng dakilang bansa. Kung naghahangad ang bansa ng lumaking malulusog at maliligaya ang mga batang mamamayan, mahalaga magkaroon ng matatag na pamilya. Ang pamilya nagbibigay ng mga payo at ideyang nakakagaan ng loob na parang gustong-gusto makamit sa araw-araw ang mithiin nang nakangiti at puno ng pag-asa. Sila ang inspirasyon kung bakit hindi sumusuko agad-agad ang isang anak at matatag na humaharap sa hamon ng buhay. Gayunpaman, hindi rin naman lahat ng anak ay nakakasunod ng lubos sa mga pananaw na naipapakita ng mga magulang sapagkat ang pagtanggap ay nakadepende kung paano ito pinoproseso ng isip. Ito ay dumedepende sa tinatawag na mindset ng tao. Ayon kay Professor Carol Dweck, may dalawang mindset ang tao. Ito ay ang growth mindset at fixed mindset. Ang mga tao na mayroong growth mindset ay may positibong pananaw ng kanilang kakayahan at talento ay may pagkakataon pang umunlad sa pamamagitan ng pagsisikap at pagtatyaga. Sila ay naniniwala na mayroon pa silang magagawa ang isang tao pag-asa pang mapabuti ang isang gawain kahit gaano man ito kahirap. Madalas ay sinasabi ng taong ito na kaya ko to o kaya naman ay ang hirap pero gagalingan ko. Sa kabilang dako, ang fixed mindset naman ay ang kabaliktaran nito. Madalas ang sinasabi ng taong mayroon nito ay di ko talaga kaya. Di ako magaling dito. O kaya naman, ayoko na, ang ihirap naman ito. Sila yung mga tao na nag-iisip na ang kanilang talino at kakayahan ay nakapirmi lamang. Hanggang doon na lang talaga sila at gumagawa na ng marami pang katwiran o palusot upang hindi na ipagpatuloy pa ang pag-aayos ng isang mahirap na gawain.